On a regular kasi mission, normally yung mga patrol, MARPA at saka SOGPAT mission namin. Normally yung sa West Philippine Sea. Ngayon, meron din tayong mga tinatawag na MCMKA, yung Maritime Civilian Active Auxiliary Unit natin sa West, na nagbibigay impormasyon din sa amin. Ito is with the coordination naman sa Naval Task Force namin, Naval Task Force 41 dito sa Palawan. So, nagkaroon ng guidance sa amin kung saan i-recover yung mga nakita ng MKA natin na suspected to be drugs. So upon rendezvous area, nakita namin sila somewhere dun sa vicinity ng Seahorse shoal. So doon nagkaabutan. Yun lang. Nangyari to, yung tawag sa amin kaninang madaling araw, around 0500 yung coordination. Tapos nalocate naman namin yung MKA natin somewhere between 0800 hotel. Kailan lang sir na-recover ito sa dagat? Hindi ko ma-disclose yung ganong klase na for operational security din ng mga MKA natin. So, for that protection, hindi namin pwedeng sabihin kung kailan sila nakuha. Sa tingin nyo, gaano nakatagal ito sa dagat base doon sa itsura nito? Sa akin, sa assessment ko, kung gaano na siya katagal siguro, mas likely nakalubog na siya ng more than a day. Kung titignan mo yung itsura niya, mukhang nakalubog na siya. Ilang araw sir? Isang linggo? Probably, hindi ko ma-assess siya ng ganong katagal. Pero kung by looking at it, siguro nakalubog na siya ng more than a day. Saan po nakalagay ito po? Nakita namin siya nung inabot siya sa amin ng mga MKA, nakalagay siya sa sako. So, yung dalawang sako na yan, yung isa is containing 20 packs, yung isa naman is 16. All in all, nasa 36 packs yung na-recover namin galing sa mga MKA natin. Wala kaming idea sa ganyan, mostly kasi mga military natin, more on naval operations kami. Pero pag may mga naval intelligence naman kasi na information galing din sa mga PDEA natin na pinabato sa amin, ang ginagawa lang namin is to locate lang. Although pwede rin kaming gamitin ng mga law enforcement agencies natin when it comes to handling yung mga ganitong kaso na cases. Sir, bago ba yung ganito kung nangyayari na meron tayong makikita na nakasako, nakaputang sa dagat, mga illegal na droga? Para sa amin sa ngayon, bago siya. Hindi ko alam sa mga previous na mga commanding officer na na-assign dito. Pero for us, bago to ngayon. Bago to sa amin. Sa inyo pong pagtingin, ito po ba ay nahulog lang o sadyang iniwan? Ako, based on my assessment, sa tingin ko, drop and pick to. Kasi hindi itong mga ganitong klase, although bago siya sa paningin ko rito sa lugar ng Palawan, but it's not new sa atin sa Pilipinas. Maraming klaseng ganito na nilalaglag nila and then it will be pick up. Actually, ngayong umaga, nakatanggap nga tayo ng message from the Western Naval Command regarding sa recovery ng Philippine Navy and ito turn over daw sa atin. So upon hearing the information, nag-coordinate kagad ako sa aming regional office informing our regional director and also coordinated with the local counterparts which is the Puerto Princesa City Police Office. Nakasama po natin dito yung CIU at CTU nila as well as yung Palawan PPO para magtulungan tayo in regards dito sa recovery ng suspected illegal drugs. So katulad po ng nabanggit ni Commander Aligsa, meron po tayong na i-turn over sa amin na 36 pieces na bricks. Initially, during the conduct ng Raman spectrometer, lumabas yung positive siya for cocaine hydrochloride. So ganun pa rin, same procedure tayo. This will be transported to the National Office for confirmatory laboratory testing. Nasa estimated value ng kabuuan nitong mga suspected drugs? Oo.
Ang DDB street price kasi ng cocaine is 5,300 per grams. So kung i-estimate natin yan, 36 to, at ang isang bricks ay 1 kilo, mahigit. So, you do the math na lang siguro, no? I-ano na lang natin kasi basta ang isang kilo, most likely nasa 5 billion ang isang bricks nito, ang nagkakahalaga siya for the street price. So yun sir, konektado ito dun sa mga nauna pang sinurrender sa atin. Possible, no? Possible kasi kung titingnan natin yung area na ano sa West Philippine Sea pa rin to AOR ng Palawan, possible na connected sila. Although different yung packaging, pero dahil nga floating pa rin siya, katulad nung nabanggit ko nung una, we are still assessing the kung saan ba ito, connected ba to. So yun po, we will release a statement after na matapos po yung investigation natin. Sir, para ba ito sa Palawan, sa Puerto Princesa? Kasi West Philippines nakita, then yung isa mas malapit. Dito na kaya ito sa atin? Wala akong no comment muna tayo dyan. Wala pa tayong concrete na na evidence kasi ongoing pa nga yung investigation natin. But kung titingnan kasi natin, katulad ng nabanggit ko nung una, yung mga seashores natin dito sa Palawan at sa Puerto Princesa, mga shabu at marijuana lang. Wala pa tayo talagang apprehensions or seizures ng ang subject ng operation is cocaine. So ito lang talaga, pangalawa na to na nagkaroon ng maraming volume. Although previously may mga floating seizures na rin tayo na nakuha sa Rizal, sa Puyo, sa Quezon, pero pa isa-isa lang yun eh. Ito kasi medyo marami na sila. Sir, meron pong tatak na stone, tapos may gems. Yung isa, Bugatti. Oo. Ano pong ibig sabihin ng mga tatak? Titingnan natin once na na-submit natin to sa National Office kasi meron silang tinatawag doon na profiling ng mga forensic examination nito. May mga certain procedure sila para alamin kung saan galing ito kasi may mga way sila diyan kung ito ba ay galing sa ganitong bansa, malalaman nila doon through profiling. Pagkatapos ito sir, anong gagawin natin dito sa mga contrabands? Upon turnover nito sa National Office, nagkakaroon sila ng National Office natin ng scheduled for destruction ng mga illegal drugs. Actually, last Thursday lang nagkaroon ng destruction ang National Office na isinagawa sa Cavite. So ito, katulad ng mga kasama natin na nasa opisina, itatransport po natin ito at mapapasama ito at mapapabilang ito dun sa mga illegal drugs na i-destruct through incineration.